Alora, muli po, magandang hapon sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. Ang ating pag-aaralan ngayon ay continuity ng ating series about sa Book of Colossians. We are here now in chapter 3 of Book of Colossians. Our text from Colossians chapter 3 verse 19. 2 weeks ago, ang message natin, being submissive wife, ika nga. Ngayon, ang message naman natin ay, ang sabi niya rito, husbands, love your wives and be not bitter against them. Sa Tagalog, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Happy Father's Day! Ang mensahe ng Panginoon sa oras nito ay may titulong, Love and be not bitter. Magmahal at huwag maging malupit. At sa mensaheng ito, bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa oras nito. Patuloy ka namin dinadakila. Patuloy ka namin pinasasalamatan, Panginoon, sapagkat napakabuti mo. Ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na nagtuturo sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Patuloy mong ipinaunawa sa amin ang iyong kalooban, Panginoon, na tunay nga, Lord God, may nais kang paglakad para sa iyong mga hinirang, Panginoon. At tunay nga na hindi po namin to alam kung hindi mo ipinaunawa sa amin, Panginoon, ang mga bagay na ito. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na inabot mo kami, pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng kaligtasan, pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu, bilang tanda at tatak na kami mga anak mo, Panginoon. Kaya nga po, minsan pa sa oras nito, patuloy din namin kinikilala, Ama, na tunay nga, may mga oras, sandali na kami nagkukulang. May mga nagagawa kami, may nasasabi kami, may mga naiisip kami na hindi kaaya-aya sa iyo. Kaya nga sa mga ganitong sandali, Panginoon, patuloy po kami humingi, Panginoon, ng paglilinis, upang nang sa gayon, patuloy po kami maging karapat-dapat sa mga sandaling ito, Diyos. At minsan pa, Ama, patuloy kong dalangin. Lord God, patuloy mo akong tulungan. Natunay nga na may deliver ko na may kasimplihan ng iyong mga salita. Upang nang sa gayon, ang bawat makakapakinig ng iyong mensahe, Panginoon, ay hindi lang itong mapapakinggan. Bagkos ito ay titimo sa bawat puso ng bawat isa at tunay na sa biyaya mo, sa tulong mo, sa gabay at patnubay ng iyong Santong Espiritu, ang mga aral na ito, O Diyos, ay aming maisapamuhay. Upang nang sa gayon, sa pamamagitan ng buhay na pinagkaloob mo, Lord God, makita sa amin na kami may Kristo sa aming mga puso, Panginoon. At muli po, Ama, patuloy kong dalangin na ikaw po ang siyang malayang kumilos sa mga sandaling ito. Ito po, O Diyos, ang aking dalangin na may pasasalamat sa tayong panganlamang ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Ang sabi ko nga, sa lahat ng mga tatay, sa lahat ng papa, daddy, Happy Father's Day. Kumbaga, ang mensahe natin ngayon, love and be not bitter. Sa ating panimula, ang sabi nga niya rito, kumbaga, marriage starts and it all begin with high expectation. Kumbaga sa ating pag-aasawa, kumbaga, kapag ikinasal ka, marami tayong inaasahan, marami tayong inaabangan. At dito, kumbaga, ang sabi nga rito sa expectation ito, from this expectation, marriages seems to grow either better or bitter. Kumbaga, sa expectation ng ating pag-aasawa, kumbaga sa mga ragazzi, kumbaga maging aral to, abang, in the future, na ang expectation is either our relationship with our wives, with your husband, it will come bitter or better, ika nga. We have high expectations, ika nga. At dito, kumbaga, sa paglakad ng ating pagrerelasyon bilang mag-asawa, it's either na mas mamahalin mo yung asawa mo habang lalo mo siyang nakikilala, o habang nakikilala mo yung partner mo, ay hindi pala ito yung aking inaasahan. Magiging cold and colder ang inyong relasyon. Tatabang at tatabang hanggang wala ng, kumbaga, nanlalamig na ang relasyon nyo sa isa't isa. It will come bitter or better ang inyong relationship. Ika nga. Ngayon,
Before that, kumbaga sa sa Colossians 3:12, maaalala natin, Paul shows how a relationship with God should impact our relationship with one another in the church and in the home. Kung marirecognize natin o mariremember natin, before our text now, we are here now in verse 19, but before in verse 12, Paul na nagturo siya na ito ang dapat na maging relasyon ng isang may relasyon sa Diyos. Relasyon niya sa kapwa niya sa iglesia, maging sa tahanan, ika nga. At dito, kumbaga, ang sabi nga sa Tagalog, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal niya, kaya't dapat kayong maging mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at matiisin. Isang utos na ipinapaalala ni Pablo, when you have a relationship with Christ, you must learn how to live in a right relationship with one another. Inside the church, or especially when you are at home, ika nga. At dito nga, kumbaga, sa mga susunod na, sa last na pag-aaral natin, kumbaga napag-aralan natin yung mga asawang babae, submit yourselves to your husband. And now, God is teaching every one of us, especially us men, na men, love your husbands and do not be harsh to them. Ika nga. At dito, kumbaga, yan yung pinakang utos na siyang pinapakalala sa atin na love and peace of Christ should bind us together in the one body of Christ. Dahil tayo nakikiristo, kumbaga ito ang dapat na makita sa atin, ika nga. At dito, kumbaga, pinapaalala nga sa atin na in every relationship, especially sa husband and wife, maging sa susunod na pag-aaral natin between children with their parents and then with the workers to their masters, ika nga. Kumbaga may mga ituturo si Pablo, ika nga. At dito, kumbaga ang pinapaalala nga sa atin na itong mga pinag-aaralan natin, kumbaga hindi lang dito sa church. Kumbaga madaling ipeke kasi na maganda ang image mo sa loob ng church. But, yung real image mo when you are inside your home. Kumbaga madali mong ipeke na maganda ang image mo inside the church, but your real image will be seen if you are in your home. Ika nga. Kumbaga, doon mo makikita na talagang may lumalago sa iyo bilang isang Kristiyano. At dito nga, ang sinasabi nga niya rito sa verse 19, kumbaga, Paul shows how husbands are to live out their faith towards their wives. Kung paano isa sa pamuhay ng mga tatay ang kanilang pamumuhay pananampalataya kapag sila'y naroroon na sa loob ng kanilang mga tahanan. Ika nga. At dito, kumbaga, inaasahan din ni Paul dito sa mga nasa sa Colossians na kung maaalala natin na merong circular letter na ang sabi nga, maging yung circular letter na manggagaling sa Epeso ay babasahin din nila kasi may itinuturo din doon. At dito sa ating pag-aaralan, mayroon tayong two sides na makikita na it's either positive na sinasabi nga, love your wives. And then yung negative side na do not be harsh to your wives, ika nga. Love and harshment, ika nga. Love and bitterness, ika nga. Kaya dito, ang sinasabi nga, meron tayong matututunan dito, no matter how mature you are as a Christian, you've got room to grow in obedience to this command. May matututunan tayo sa mensaheng ipinapaalala ng Diyos sa mga sandaling ito. Dito sa ating pag-aaralan, meron tayong two main key points and sub-key points. Una, first key points natin, ang sabi nga niya rito, husbands must love their wives. Kumbaga, mga asawang lalaki,
kinakailangang mahalin nyo ang inyong mga asawa, ika nga. We are in a series, book of Colossians. Now, it's not by accident. It is God's sovereign way to hear this message. Alora, ang sabi nga niya rito, husbands must love their wives. Kumbaga, ang inaasahan ng mga kalalakihan siguro, nung unang sinabi ni Pablo sa iglesia ng Colossians na, wives, submit yourselves to your husbands. Yun yung unang sinabi kasi ni Pablo eh. Wives, submit yourselves to your husbands. Maybe these men are expecting that Paul will say, husbands, show your authority to your wives, but not. Ang sinabi niya, instead of show your authority to your wives, Paul said that you must love your wives. Kumbaga, iba ang sinabi, ika nga. Sa halip na sinabing, ipakita mo ang iyong authority sa iyong asawa, ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo ay, ibigin mo ang inyong asawa, ika nga. Kumbaga, siguro kapag tinanong ang lalaki sa mga tatay, ika nga, ano ang prime responsibility ng tatay? Siguro ang pumapasok sa isip nila, being the head of the family. Oo, being the head of the family. Pero in a reality, in a family, in a sequence, order ng authority, in a family, kumbaga, ang father, husband, are second lang. Bakit? Kasi ang first ay ang Diyos. Ika nga. Christ, husband, wife, children. Yan ang biblical order of the family. First God, first Christ, then husband, wives, and then children. Ika nga. This is the biblical order inside the family. Ika nga. Kaya ang pinapaalala ng Diyos, ika nga, ang sabi nga niya rito, Paul says that our primary responsibility is to love our wives. We must love our wives, not the wives of other men. Kumbaga, yon ang siyang pinapaalala ng Diyos sa mga sandaling ito. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, ang paalala nga niya rito, dapat, para magawa natin to, we must understand what's the meaning of biblical love. Ang sabi nga niya rito, biblical love is not primarily appealing. Kumbaga pag sinabi mong biblical love, hindi lang siya nararamdaman. Kumbaga, ang sinasabi nga niya rito, rather, it is a self-sacrificing, caring commitment which shows itself in seeking the highest good of the one loved. Yung makita mo, magawa mo, yung makabubuti dun sa partner mo. Yun ang biblical love. Ika nga. At ang sabi nga niya rito, while such love results in deep feelings, the core of it is not feelings but commitment. Hindi yung nararamdaman ang siyang mahalaga, kundi kung ano yung katapatan, kung ano yung pangako, kung ano yung commitment nyo sa inyong relasyon. Ika nga. Yun ang mahalaga. Kaya nga sabi nga niya rito, romantic love focuses on how the other person makes me feel, but biblical love focuses on what I must do for the other person. Ano ang kailangan kong gawin para sa partner ko, sa kapwa ko, ika nga. Yun ang biblical love, ika nga. Kaya nga ang sabi nga niya rito, it can be willed, it is seen more in action than in feelings. Kumbaga, magagawa mo siya. Ipakikita mo siya sa pamamagitan ng mga ginagawa mo. Hindi lang siya basta sa pakiramdam, ika nga. Yun yung ipinapaalala sa atin. Dito, meron tayong 3 sub-key points dito sa Roman numeral 1. First, ang sabi niya rito, the component in biblical love is commitment.
Kumbaga, ang pinakang bahagi, unang sangkap na kinakailangan sa tinatawag na biblical love ay commitment. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, you cannot command a feeling, but you can command a commitment to act in certain ways. Kumbaga, ang sabi niya rito, hindi mo mauutusan ang pakiramdam mo, pero pwede mong sanayin, utusan, o i-practice ang sarili mo na maging tapat sa isang bagay. Kung halimbawa, meron kang tunay na mahalaga para sa iyo, ika nga. Hindi mo matuturuan ang iyong pakiramdam, pero, kumbaga, dahil sa commitment, may pangako kayo sa isa't isa, pwede mo siyang magawa. Yun yung sinasabi dito. Katulad halimbawa, in our days, sa panahon natin, kumbaga, ikinakasal ang magpartner dahil mahal ko siya. Mahal natin ang isa't isa. Na in love tayo sa isa't isa. Yun ang panahon natin. In our days, sa panahon natin. But, when this letter was written by Paul, kumbaga, hindi uso yung ganon. Ang uso nun, matandaan. Hindi dahil sa mahal kita, mahal mo ko, kaya tayo magpapakasal. Nang panahon na yun, hindi ganon, matandaan. Naalala ko noon, nung high school kami, barkadahan kami, ika nga. Yung isang ninong ni Seiya, ika nga, kumbaga may girlfriend siya. Pero dahil yung girlfriend niya, ipinagmatandaan nung magulang ng babae, kumbaga, nagmukmuk yung kumpare o yung ninong ni Seiya, ika nga. Sabi, itahanan natin. Pero wala rin kaming ginawa. Nag-iiyak lang yung kumpare. Kumpare na ngayon sa madaling salita. Ika nga. Ano nagawa? Kasi, matandaan. Yung babae noon, yung girlfriend nung ninong ni Seiya, kumbaga, wala rin ginawa. Kumbaga, parang nalungkot din kasi ganun ang ginawa. Minatandaan siya. Pero, nung una, ganun, iyak din ang iyak yung babae. Gusto rin sumama doon sa ninong ni Seiya. Pero, in the future, ngayon, isang happy family na sila. Ika. Anong makikita natin na totoo pala yung nade-develop? Totoo pala yung nade-develop na kapag lagi mong kasama, natututunan mong mahalin. Kaya yun yung sinasabi na ang component ng biblical love, hindi nakabase sa pakiramdam, kundi sa commitment. Yun ang sinasabi. Kasi noon, nung panahon ng isinulat ito, wala pang, ang bawat kinakasal nun, hindi sa, bahal mo siya, mahal kita, hindi ganon. Kumbaga, pinagkakasundo. Nung maalala nyo, di ba, si Joseph and Mary na genitoris nung magkatawang tao si Jesus Christ, di ba, pinagmatandaan lang si Joseph and Mary, ika nga. Kumbaga, ganon. At dito, makita nga natin na sinasabi ni Paul dito, ipinaunawa niya sa talatang ito na ating pinag-aaralan, na ang sabi nga niya rito, ang basis ng marriage noon, kumbaga, hindi yung love. Bagkus, ang basis ng marriage ay yung commitment. Yun ang basis ng marriage ng pag-aasawa, yung commitment. Kumbaga dito, makita nga natin na, ang sabi nga niya rito, nung naroon kami sa Rimini, kumbaga, napag-usapan, bakit yung ibang mga ragazzi na may young adult na ika nga, bakit ayaw pa nilang mag-asawa? Magaganda naman sila pero ayaw pa nila. Bakit? Natatakot sa commitment. Yun ang aayaw, yung commitment. Yun ang aayaw. Pero dito ang sinasabi nga na, ang sabi nga niya rito, Paul is saying, love the wife you're married to. Mahalin mo yung asawang pinakasalan mo. Kumbaga ganon sa bawat isa sa atin. Sa mga Kristiyano, ika nga, mahalin mo yung bawat asawa ng bawat isa. Ika nga, baka mamali ako. Baka mamali ako. Ika nga.
Mahalin ng bawat may asawa yung kanya-kanyang asawa. Ika nga. Ang sabi nga niya rito, there's good news and bad news in this command. The good news is that even if the feelings of love have died in your marriage, they can be rekindled. Ika nga. Totoo. Kapag ang isang nagkarong problemang relasyon at naging sorry talaga ang isa sa kanyang mga pagkakamaling nagawa, ika nga, inayos niya ang kanyang relasyon sa kapwa niya, sa partner niya, ang kanyang buhay, pwedeng maayos. Ika nga. It can be rekindled, ika nga. Yun yung kasi kapag nakabase ang inyong relasyon sa commitment, at nakita mo na yun ang dapat nyo palang gawin, ika nga, pwedeng maayos ang isang relasyon. Yun yung sinasabi, hindi nakabase sa pakiramdam. At ang sabi nga niya rito, the excuse, I just don't love him anymore is not valid. Sa isang Christian marriage, yung sinasabi mong hindi ko na siya mahal, hindi pwede. Yun ang reality. Yun ang biblical sense ng relationship. Kasi ang pakiramdam, ang feelings, ang happiness, nawawala. Kaya nga ang relationship is not based on our feelings, but it is based on our commitment. Yun ang ipinaalala sa atin. Kaya nga ang sabi nga niya rito, learn what love is and do it. Alamin mo, unawain mo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig at isa pamuhay mo. Yun ang dapat mong gawin. Learn what is the real meaning of love, biblical love, and apply it to your relationship. Yun yung nais ipaunawa sa atin. At ang sabi nga niya rito, if you obey, the feelings will follow, so there's hope even for the most hopeless situation. Kaya kung ina-apply natin, may pag-asang maging maayos ang isang relasyon, maging sa buhay mag-asawa. Kung susundin natin, kung i-apply natin. Kumbaga yun yung ipinaalala, ipinaunawa sa atin. Ngayon, halimbawa, kasi ang pinag-aralan nga natin 2 weeks ago, ang sabi, wives, submit yourselves to your husband. This is our last topic 2 weeks ago. Ika nga. Ang sabi, wives, submit yourselves to your husband. But, this wife of mine, kumbaga hindi siya sumusunod, ang tigas-tigas ng ulo. Yung lahat ng pinag-aawayan namin, paulit-ulit na lang, wala siyang natututunan. Anong sasabihin ng Diyos? Love your wife. Pasaway to, marites to, bungangera ito. Love your wife. Magastos ito, espesa dito, espesa doon. Love your wife. Nakakapikon, love your wife. Yun ang sinasabi. Love your wife and do not be harsh to them. Hindi pwedeng mag-excuse. Kasi yun yung turo ng Diyos. Ang tigas-tigas na lang, yung lagi namin pinag-aawayan, hindi siya matututo. Love your wife. Ang hirap. Pero yun ang sabi. Love your wife. Yun ang tinuturo ng Diyos sa mga sandaling ito. Happy Father's Day. Love your wife. Mama mia. Kumbaga, yun yung nag-aaral tayo. Kumbaga, yun yung sinasabi sa atin. Hindi pwedeng yung mga excuses natin hindi siya accepted. Kasi salita ng Diyos Kaya nga pinakamahirap talaga application. But by the grace of God, kumbaga kung gusto mong, kumbaga yun yung lagi ko rin sinasabi na,
habang ina-apply mo ang salita ng Diyos, doon mo maranasang buhay ang Diyos sa buhay mo. Kumbaga, yun yung pinapaalala sa atin. Ang sabi nga niya rito, love your wife is a command which you are responsible to obey. Yun ang kailangan nating gawin. Yun ang kinakailangan nating isapamuhay, ika nga. Yun ang ating main responsible. Men, these are our main responsibility to our partners, ika nga. Love our wives, ika nga. Ngayon, dahil nga ang dami mong excuses, lagi na lang ganito si Mrs., lagi na lang ganyan eh. Ngayon, ang sabi nga, di ba? Love your wives as Christ loved the church. Yun ang sinabi ni Pablo sa Efeso. Ngayon, kung ang sabi nga, love your wives as Christ loved the church, kung ang sabihin halimbawa ni Christ, yung paglakad mo nga bilang Kristiyano, ilang taong ka nang lumalakad bilang Kristiyano, di ba pasaway ka rin? Kung magdahilan din si Jesus Christ na sawa na rin ako sa iyo, pwede ba yon? Kasi ang sabi, mahalin natin ang ating mga asawa katulad ng pagmamahal ni Kristo sa ating, kumbaga, kino-consider na ang church, ang wife, bride ni Jesus Christ when he comes in his second coming, bilang Jesus Christ is the groom, ika nga. Ganon. Yung mga bat natin, yung mga pero natin, yung paglakad nating buhay Kristiyano, perfect ka ba? Wala ka bang problema? Di ba pasaway ka rin? Yun ang dapat nating makita. Kasi ang sabi, love your wives as Jesus loved His church. Yun ang pamantayan, ika nga. Kumbaga, ang pinapaunawa sa atin dito na dapat nating makita na ang main responsibility ng mga tatay sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga partner, ay mahalin, ibigin nila ang kanilang mga asawa. Kaya nga, dun mo makikita pala ang kagandahan kung bakit merong tinatawag na pag yung 25th anniversary, 50th anniversary, wedding anniversaries, yung may mga renewal of vows. Kasi mas nare-remind ka dun sa commitment mo, sa mga promises mo sa partner. Yung palang kagandahan nun. Kumbaga, doon mo makikita na, yung commitment ko sa partner ko, na kahit hindi naman lisyo, pero yun yung tinuro na katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia, ganun din ako eh. Kumbaga, hindi naman din perfect yung paglakad ko bilang isang Kristiyano eh. Ganun din, di ba, relasyon ng buhay mag-asawa? Kaya nga ang sabi, ibigin ninyo ang inyong asawa. Kaya nga, ang paalala sa atin dito, kumbaga, the main component in love is commitment to your wife as long as you both shall live no matter how difficult that may be. Habang kayo'y nabubuhay pa, habang kayong dalawa pa'y buhay, yung pangako nyo sa isa't isa, dapat tugunin nyo sa isa't isa. Ngayon, kung namatay na yung partner, edi malaya ka na doon sa pangakong yon. Pero habang buhay pa kayo, kayong nagsumpaan, itong commitment nyo sa isa't isa, dapat manatili i-apply ng bawat isa. Pangalawa, ang sabi nga niya rito, the main action in biblical love is self-sacrifice. Sa Ephesians 5:25, ang sabi nga niya rito, love your wives, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Kasi nga ang sabi kanina, kumbaga, umaasa si Pablo na yung sulat din ng circular letter na manggagaling sa Efeso ay babasahin din ng mga naririto sa church ng Colossians.
At ito nga yung isang talata dyan, na ang sabi niya rito, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Ika nga. Yung biblical love na sinasabi nga niya rito means sacrificing yourself for your wife. Matuto kang magsakripisyo para sa iyong partner, sa iyong asawa. Ika nga. Kumbaga yun yung ibig sabihin ng biblical love. It means dying to yourself and living for her highest good. Ang hirap, ano? Kaya nga ito yung sinasabi eh. Mas mahirap talaga yung ibinigay sa mga lalaki. Ang sinasabi lang sa mga misis, submit yourselves to your husband. Pero mas malalim ang iniuutos sa mga tatay, sa mga lalaki. Na mahalin nyo ang inyong mga asawa katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Anong ginawa ni Kristo? Namatay dun sa krus para magkaroon ka ng kaligtasan. Ikaw ba, handa ka bang mamatay sa partner mo? Hindi ko alam. meron sigurong gagawa, pero hindi ko alam. Baka noloso. Kumaga, noloso. Kumaga, si Kristo namatay para magkaroon ka ng kaligtasan. Pero ang sabi nga, husband, love your wife just as Christ loved His church. Kumbaga, handa kang magsakripisyo sa partner mo. Yun yung nais ipaunawa, ika nga. At dito, dapat nating maintindihan, ang sabi nga niya rito, na maaari siguro na yung mamatay ka para dun sa partner mo, siguro yung mamatay ka sa partner mo, siguro hindi basta-basta may gagawa, no? O wala basta gagawa. Pero, dahil nga sa commitment, ika nga, dahil sa commitment, pwede mo ngang turuan ang iyong sarili para nang sa gayon, maibig mo ang iyong partner katulad ng pag-ibig ng Kristo sa kanyang iglesia. Paano? Kumbaga, kung high blood ka, mas magiging mapagtimpi ka na. Mas magiging pasensyoso ka na. Kung wala kang pakialam sa bahay, na laging nagdereklamo si Mrs. dahil pagod din sa trabaho, pero wala man lang ginagawa o hindi nakikita yung mga dapat gawin sa bahay, siguro naman kikilos ka na para wala na kayong pag-awayan. Ika nga. Kumbaga may magagawa ka. Kahit hindi ka mamatay para sa iyong partner, pero meron kang gagawin para maging maayos ang relasyon nyo sa loob ng tahanan. Ika nga. Yun yung pinakikita rito. Oo, hindi ka mamatay ng katulad ng ginawa ni Jesus Christ na namatay doon sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ka ng kaligtasan. Pero meron kang magagawa na dahil sa commitment mo, na mahal mo yung asawa mo, meron kang gagawin na kung ano man yung pinag-aawayan nyo, na hindi naman masusolusyonan naman, gagawin mo. Ika nga. Para maging maayos ang ambiente sa loob ng tahanan. Ika nga. Yun yung pinapaalala, itinuturo sa atin. At dito, syempre, habang ina-apply mo yon, isinasapambuhay mo yon, makikita mo na, may natututunan pala ako. Nagmamature pala ako bilang Kristiyano. Kasi hindi lang pala sa loob ng church ako natututo. Almeno sa loob ng tahanan, piano-piano, may nai-apply ako. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, remember Jesus' words, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Kumbaga yun yung turo ng ating Panginoon sa Kristo. Kung gusto nating magpatuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos, kumbaga ang sabi, kumbaga ang pinapaalala rito, if anyone wishes to come after me, to come after Jesus, he must deny himself, kaya yung mga pangsarili niyang interes, and take up his cross daily and follow me.
Kumbaga gawin mo, isapamuhay mo, yung mga bagay na natututunan mo para nang sa gayon magkaroon ng good ambiente sa loob ng tahanan. Kumbaga, ang paalala sa atin ng Diyos, kumbaga, dalhin mo. Oo, hindi madali. Kasi nga, paulit-ulit na lang eh. Yung pinag-aawayan namin, yun na lang lagi eh. Take up your cross. Dalhin mo ang iyong cross and follow Jesus. Ang sabi nga niya rito, and the motivation for such sacrificial love is the Savior's great love for us demonstrated when He gave His life for us on the cross. Maging ang ating Panginoong Kristo, nagsakripisyo siya para ipakita niya ang pagmamahal niya sa mga hinirang niya. Kaya ang tinuturo sa atin dito na ang main action para magawa natin, mai-apply natin yung commitment natin ay yung biblical love. Kasi dapat nating matutunan kung ano ibig sabihin ng biblical love. Pangatlo, ang sabi nga niya rito, the main goal in biblical love is godliness in the one love. Kumbaga, ito yung main goal. Kung Christian couple kayo, kung Christian couple ang bawat isa, yung si mister, yung husband, ang main goal niya dapat sa kanyang misis ay maging Christian wife siya. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, a husband who loves his wife as Christ loved the church as his main desire for her ay maging woman of God. Kung Kristiyano ka, ang talagang nanaisin mo sa partner mo ay maging woman of God din siya talaga. Kumbaga, yung kalooban ng Diyos, mai-apply niya sa kanyang sarili. Yun ang dapat na main desire ni lalaki. Kung ikaw ay may relasyon sa Diyos, yan ang dapat ninanais mo. Kumbaga, yung godliness sa pamumuhay, hindi lang habang nasa church ka, maging lalo kapag naroon na tayo sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Ang sabi nga niya rito, ngayon, dahil nga ang main goal ni tatay, ni husband, ay gusto ko ang partner ko ay maging woman of God, hindi ito magagawa sa, sabi niya, but you do not accomplish this goal by lecturing your wife. Hindi mo siya basta-basta magagawa, matuturuan ang partner mo na tinuturuan mo lang basta-basta. Ang best na paraan ay there is only one way to pull it off by your own godly example. Dapat makita sa iyo, tatay, lalaki, ang magandang halimbawa. Kaya kahit magpaulit-ulit ka na gusto mong ganito yung iyong asawang babae, pero yung buhay mo naman asawang lalaki ay walang nababago, kaya paulit-ulit lang ang problema, diskusyon sa loob ng tahanan. Kumbaga, hindi mo siya masasabi matuturuan ng puro lecture-lecture lang. Dapat sa pamamagitan ng magandang halimbawa. Katulad halimbawa, yung sinasabi na sa leadership, magiging effective kang leader kung nakikitang ikaw ay namumuno by example. Ganon. Ganon din sa relasyon na mag-asawa, ika nga. Kung ikaw lalaki, gusto mo na yung asawa mo maging woman of God, dapat ikaw din ay maging man of God. Huwag mong hanapin kay partner kung hindi iyan ang pamumuhay mo, ika. Kumbaga, yun yung ipinapaalala sa atin. Ang sabi nga, kumbaga, dapat piano-piano, kumbaga, may struggle ka, isinasapamuhay mo yung mga salita ng Diyos, yung mga natututunan mo.
Kumbaga, hinaharap mo yung mga kahinaan mo para na sa gayon maging bon esempio ka sa iyong partner. Ika nga. At dito, kumbaga, ang sinasabi nga, magiging bon esempio ka, yung mga kahinaan mo, kumbaga, pinaglalabanan mo sa pamamagitan ng pananalangin, pagiging committed mo sa iyong gawain pang-iglesia, ika nga, isinasapamuhay mo. Hindi magiging effective na dapat ganto ka, dapat ganto ka, dapat ganto ka. Hindi. Dapat makita rin sa nagsasabi na dapat ganto ka rin. Kumbaga, sabi nga niya rito, the primary way to nurture godliness in your wife is not by lecture, it's by your life. You cannot impart to your wife and kids what you do not practice. Hindi mo maipapasa, maipapakita sa asawa mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, kung hindi naman nakikita sa'yo. Hindi magiging epektibo. Kaya nga, ang sabi nga niya rito, dapat nating maunawaan na suriin natin ang ating mga sarili. Ang sabi nga, husbands, love your wives. Tanungin mo sa iyong sarili, nagseset ba ako ng magandang example sa aking pamilya? What more yung pagiging spiritual father ko sa aking pamilya? Kumbaga, sinasabi mo na gusto mong maging ganto ang pamilya mo, pero hindi naman nakikita sa buhay mo na para bang secondary lang yung mga spiritual things sa'yo, ay medyo question mark talaga ang dating. Kaya nga ang sabi niya rito, seeking your wife's highest good means seeking her spiritual good. The way you do it is through setting the example of godliness in everyday living. Makita sa pamumuhay mo muna. Para na sa gayon, maging effective ang iyong pagnanais na yung partner mo ay maging woman of God din. Pangalawa, husbands must not be embittered towards their wives. Kinakailangan ang mga asawang lalaki ay huwag mapuno ng sama ng loob, ng kapaitan sa kanilang buhay. Ika nga. A. Not being embittered implies leading with love, not by harsh authority. Kung baga ang sabi niya rito, not being embittered implies yung pagiging hindi ka puno ng sama ng loob o kapaitan ay nangangahulugang nangunguna ka na may pag-ibig at hindi sa pamamagitan ng pagiging malupit. Yan yung unang ipinaalala sa atin. Bitterness is the response of a leader who feels threatened and tries to lead by force and coercion. Ano ibig sabihin yan? Kumbaga kapag ang isang padre de pamilya ay para bang nakikita niyang hindi siya nagiging epektibong tagapanguna ng pamilya o head of the family, kumbaga napepersya siya, ang ginagawa niya ay para bang yung galit lagi ang ginagawa niya. High blood lagi. Ipinipilit niya ang kanyang pagiging authority. Pero ang sabi nga ni Pablo, ika nga, hindi naman sinabi na ipagdiinan mo yung authority mo eh. Ang sinabi ni Pablo, ibigin mo ang iyong asawa at huwag kang maging malupit. Yun ang sinabi ni Pablo. Nung sinabi ni Pablo na babaeng asawa, ikaw ay magpasakop sa iyong asawa. Hindi sinabi ni Pablo na ipagpilitan mo yung authority mo. Hindi. Ang sinabi niya,
ibigin mo ang iyong asawa. Yun ang sinabi ni Pablo. At dito, kumbaga, ang sabi nga niya rito, kinakailangan ang pamumuno natin sa tahanan, you lead in the home by loving your wife and being gentle and considerate with her. Maging mahinahon ka, considerate, kasi nga di ba sinasabi rin biblical na mas mahina ang babae. At saka nung magkasala si Eva at Adan, hindi naman si Eva ang sinisi, si Adan ang sinisi, ika nga. Kasi nga, ang main responsibility ay sa tatay talaga, ika. Yun yung dapat nating maunawaan. Kaya nga, sabi nga niya rito, setting the example of obedience ang kinakailangan. Anong obedience yun? Ang sabi, ibigin mo ang iyong asawa. At huwag kang maging malupit sa kanya. Yun ang sabi. Yun ang tinuturo sa atin. Pangalawa, ang paalala, not being embittered implies controlling your anger and dealing with your hurts in a godly way. Kumbaga, controlling your anger and dealing with your hurts in a godly way. Bitterness is settled anger which comes from disappointed expectations that are not properly dealt with. Ano sabi? Bitterness is settled anger. Yun daw mga sama ng loob, yung mga bitterness na nararamdaman ni tatay o sa isang relasyon, ay mga bahagi ng mga problema na siyang hindi natapos. Disappointed expectation that are not properly dealt with. Kaya merong bitterness. Kumbaga, sa madaling salita, merong pinag-uugatan. Merong pinagmumulan. Kaya merong bitterness sa isang relasyon, ika nga. Meron siyang pinagmumulan. At ang sabi nga niya rito, when someone you love hurts or disappoints you, halimbawa sa mag-asawa, ang sabi nga niya rito, if you don't deal with it, you begin to build up a reservoir of unsettled anger and hurt feelings. Muli, naalala ko na naman nung bago kami rito sa Palermo. Nung bago kami sa Palermo, meron nga chat group doon. Nagulat na lang ako, nasa trabaho ako, nag-aaway. Nag-aaway na pala doon sa chat group. Nagre-revolution na sila. Bakit? Kasi may mga unsettled issues, ika nga. Ganon din sa buhay mag-asawa. Na may mga unsettled issues kung bakit merong mga reservoir ng galit, bitterness na nararamdaman sa bawat isa, ika nga. Hindi siya natatapos. Hindi siya nare-resolba. Walang closure, ika nga. Kaya yun ang nangyayari, ika nga. Katulad halimbawa, ang sabi nga dyan, reservoir, ika nga. Katulad dyan, isang dam. Yung mga hurt, disappointment, ika nga, mga unsettled issues between a relationship, if it's not properly dealt with and resolved with, ika nga, kumbaga bigla na lang siyang aapaw, aagos kapag ito'y napuno. At yun ang nangyayari sa isang relasyon katulad sa mag-asawa. Kumbaga kaya bigla na lang, kumbaga simpleng problema pero hindi niya alam, may mga unsettled issues kung bakit napakasakit pa rin ang kanyang nararamdaman. Kumbaga parang simple lang yung problema ngayon, pero meron palang nangyari na unsettled issues, kaya parang ang laki-laki ng issue. Yun ang nangyayaring problema. At dahil nga, kumbaga, by nature, ang nature ng lalaki, aayaw niyang makipagtalo. Nature ng lalaki ayaw makipagbunganga.
Si Mrs. mahilig magbunga nga, pero nature na lalaki, kumbaga ayaw niyang makipagtalo. Kaya ang gagawin minsan, kumbaga gagawin minsan ni Mister, nga, ibibisi na lang niya ang kanyang sarili sa ibang bagay. Kumbaga manonood ng video, manonood ng YouTube, magko-computer, o kaya'y aalis, o kaya magbibisikleta, nga. Meron siyang gagawin. Ganon din minsan si Mrs. Nga, aalis din. Magpapakambya-arya rin, nga. Kumbaga, ganon. Nagkambya-arya lang. Ngayon, uuwi na naman bahay kasi medyo nakapagkambya-arya niya. Kumbaga, nagkambya-arya na. Oo, kambya-arya na. Medyo na-relax na. Na-relax na, oo. Pero yung problem, hindi pinag-usapan, hindi tinapos, walang closure, kaya naroon pa rin. Nagkambya-arya lang. Kaya kapag may naungkit na namang saglit, magsusumbatan na naman. Mag-aaway na naman. Kasi walang closure ang unang problema. Yun ang nangyayari. Nga. Kumbaga dapat i-resolve, tapusin ang isang problema, lagyan ng closure, magkaayos, mag-usap sa isang maayos na pag-uusap at hindi sa pamamagitan ng galit. Nga. Yun ang dapat maunawaan. Maganda, oo, magkakambya-arya, pero kapag yung may tempong mag-usap, pag-usapan ang issue, nga. Huwag takpan, huwag tabunan. Kasi pag nangyari uli ang sitwasyon na yon, sa halip na ito lang ang problema, mauungkat na naman yung mga nauna. Nga. Kumbaga, yun ang nangyayari. Kaya ang dapat nating gawin, kumbaga, dapat nating harapin kung ano yung problema, kung ano man yung pinag-aawayan nyo. Kumbaga, kung nagkasala ka, aminin yung pagkakasala, humingi ng kapatawaran sa isa't isa. Nga. At mag-usap ng tama, hindi sa pamamagitan ng away. Nga. Yun ang dapat nating gawin. Sa Ephesians, ang sabi nga niya rito, at ang sabi nga niya rito pala, ang sabi nga niya rito, accept her as you want her to accept you sa Romans 15:7. Ang sabi nga niya rito, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Kumbaga dapat nating maintindihan, nung tayo'y maging Kristiyano, alam naman natin kung ano yung mga background natin. Alam naman natin yung mga shortcomings natin. Pero tinanggap tayo ng Diyos. Tinanggap tayo ng Diyos, kaya ganun din dapat ang maintindihan natin na i-accept din natin kung ano yung mga kahinaan ng inyong mga partner. At ang sabi nga niya rito, as a couple, you may need to talk honestly about unfulfilled expectation that you both are dealing with. Kailangan yung pag-usapan para nang sa gayon, maayos kung ano man yung dapat ninyong ayusin. Where mutual acceptance comes into play. Aminin nyo na totoo naman na sa problema, laging dalawang bahagi yan. Kumbaga, dapat may adjustment ang bawat isa. All such anger stems from selfishness which you've got to recognize and confess as sin. Kaya nga, ang sabi kanina, kumbaga, dapat nyong alamin kung ano yung cause ng problema at dapat nating maintindihan kung ano yung biblical sense of love. Ibig sabihin, handa kang magbigay. Hindi puro ikaw, ikaw, ikaw. At ang paalala pa nga sa atin dito, then you can talk through hurt feelings and misunderstanding in a climate of love and not by accusations. Magagawa nyo mag-usap,
na maganda, maayos, at walang sisihan, ika nga. Walang sumbatan. Sa Ephesians 5:28-29, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhay sa sarili niyang katawan bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Amen. Totoo naman. Kumbaga sa atin, sa bawat katawan natin, sa bawat sarili natin, at sinasabi nga rito specific sa mga kalalakihan na kumbaga mahalin mo, tingnan mo, pahalagan mo ang iyong sarili at ganun din ang pagpapahalaga na dapat mong gawin sa partner mo. Ang sabi nga rito, kumbaga, dapat nating matutunan kung paano natin kontrolin yung emosyon natin, yung galit natin, yung bitterness mo, na may pinag-uugatan para na sa gayon makalakad ka ng naayon sa kalooban ng Diyos. Paano mo magagawa to? Dapat magkaroon kayo ng closure sa problemang meron kayong pinagtatalunan. Huwag niyong hayaan na nagkambya lang area pero walang closure. Pangatlo, not being embittered implies setting a positive emotional climate in your home. Kumbaga, pakita mo yung magandang positive climate sa loob ng tahanan. Bitterness describes an emotion. Emotions are at the heart of relationship. Intimacy is a feeling of closeness. Bitterness results in a feeling of distance and alienation. Kaya nga, bilang isang padre de pamilya, kaya kung nagiging moody tayo kuminsan, nagiging mainitin ang ulo natin, ika nga, dahil may mga sitwasyon na parabang may mga unsettled issues, may bitterness. Ngayon, dahil nga may bitterness ka, may unsettled issues ka, tatay, ika nga. Ikaw ngayon, ikaw na yung parang topakin. Ikaw na yung mainitin ng ulo. Na sa simpleng bagay lang, galit ka na. Ngayon, dapat, wag ganyan ang iseset mong ambiente sa loob ng tahanan. Kasi ikaw dapat ang spiritual leader sa loob ng tahanan. Ngayon, ang problema, kumbaga, ang sabi nga niya rito, a lot of husbands poison their families by being grumpy and depressed, and then they get angry when the family reflects it back to them. Ngayon, kapag si misis na, o yung anak na alimbawa ang parang wala sa mood, ay lalo magagalit si tatay, parang wala kang karapatang magalit. Ako lang dapat. Kumbaga dapat nating maintindihan na bilang ikaw ang padre de pamilya, lalo't ikaw yung sinasabi mong Kristiyano ka, ikaw ang nararapat na maging spiritual leader inside your home. Ikaw dapat ang magseset ng good climate sa loob ng tahanan. Ika nga. At ang sabi nga niya rito, we need to set a positive climate of faith in the Lord, of thankfulness for His goodness, of joy for His blessings, and of peace because we have peace in our hearts. Ika nga. Bilang tatay, nasa sa atin talaga. Christ, husband, wife, children. Order in the family. Yan yung kaya mas malaki ang responsibilidad talaga ng padre de pamilya. Kaya katulad din yung sinabi ko nung nakaraan nating pag-aaral, na kung minsan, hindi tinatayuan ni tatay, kaya si nanay ang tumatayo. Kaya kapag yung parang naa-under, galit na ika nga. Pero dapat si tatay talaga ang
spiritual leader inside your home. Ika nga. Ngayon, ang sabi nga niya rito, tayo, dapat nating tingnan na kung may ministry tayo sa church, o kung wala ka pang ministry, ika nga, o kung ragazzi ka pa lang, maging aral ito na yung pagiging padre di pamilya, dapat nating tingnan na bilang isang ministry, ika nga. Ang sabi nga niya, view your home as your ministry, be prepared to love and serve your family as their spiritual leader, determined to set a warm, loving climate of joy in the Lord so that every family member feels like home is the greatest place on earth to be. Kaya, may good climate sa loob ng tahanan, kaya para bang iba talaga, na masasabi mo, iba talaga kapag nasa sarili mo ikaw na tahanan. Hindi ka tinatamad umuwi sa bahay mo. Bakit tinatamad? Kasi pangit ang ambiente sa loob ng tahanan. Dapat hindi ganon. Ngayon, sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, men, the responsibility for whether your marriage is growing better or bitter lies within us. Kaya kung ginugusto o gugustuhin natin mga tatay, padre de pamilya, na maging maayos ang relasyon natin sa ating mga asawa, maging sa pamilya, sa loob ng tahanan, it lies within us. Kung gusto mong maging bitter sa loob o better ang relationship, main responsibility ay nasa sa tatay. Kaya ang sabi nga niya rito, understand what biblical love is. Dapat nating maintindihan kung ano ba ang ibig sabihin ng biblical love. Always set a positive atmosphere inside your home. Be humble, be teachable, and accept that God needs transform to every one of us. Kasi kung minsan, naghahanap si tatay na para bang yung dinedate ko noon, iba ngayong napang-asawa ko na. Akala ko ganito yung partner ko, yung pala iba. Iba nung makasama ko na. Kaya kung minsan nagko-kumpara ka na. Pero ang sabi, ibigin mo ang iyong asawa at huwag ang asawa ng iba. Ang sabi nga, to love and do not be harsh. Mahalin mo ang iyong partner at huwag kang maging malupit. Manalangin po tayo. Lord God, maraming salamat po, O Diyos, sa oras nito. Tunay nga, Ama, na ikaw ang dapat naming makita. Yung magandang halimbawa na ginawa mo sa amin. Tunay nga na ikaw ang unang umibig sa amin. Marami kaming mga shortcomings. Wala kaming magagawa sa aming sariling kakayanan. Pero inibig mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang. Kaya sa oras nito, minsan pa na tinuruan mo ang mga kalalakihan, ang mga tatay, maging ang pamilya, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, na bilang padre di pamilya, mga kalalakihan, ang main responsibility namin, Panginoon, ay maging good example kami. Good example kami, Panginoon, kung paano namin mamahalin ang aming mga asawa, ang aming mga pamilya, Panginoon. At ang batayan nga po namin, ang pagmamahal na ito, ay kung ano yung pagmamahal na ginawa mo para sa amin, Panginoon. Kaya minsan pa, Lord God, dalahin ko na tunay nga na hindi po madali ito. Pero sa tulong at biyaya mo, magagawa namin to. Sapagkat meron kaming Santong Espiritong ipinagkaloob mo sa amin. Natutulong sa amin na may apply po namin ang mga aral na nagmumula sa iyo. At minsan pa, patuloy kong naunawa na tunay nga, O Diyos, na sa pamamagitan ng mga ganitong pag-aaral at sa pamamagitan ng mga application, mas makikita namin na buhay ka sa aming mga buhay kung i-apply nga po namin ang mga aral na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya minsan pa, Ama, dalahin ko rin po, O Diyos, sa oras nito, sa mga nakapakinig ng iyong mensahe na wala pang relasyon sa iyo, dalahin ko nga po, O Diyos, na makita nila, Panginoon, na tunay nga, ikaw po ang siyang tunay na kasagutan upang magkaroon ng tunay na maayos na relasyon sa isang pamilya.
o sa bawat relasyon, Panginoon. Ikaw po ang tanging kailangan. Ito po, Diyos, ang aking samang dalangin na may pasalamat sa tayong pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, na iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.